Ang pagkakaisa ay hindi nangangahulugan na magiging pareho tayo ng mga pananaw sa buhay. Pero pwede tayong manindigan sa isang bagay. Ang kapakanan ng ating kapwa bago ang ating sarili. At yan ang hinahangad sa atin ng Panginoon na sana habang hinihintay natin ang kanyang muling pagbabalik, huwag tayong malibang sa pagiging makasarili. Huwag tayong malibang na ang pinasasarap lang natin ay ang sarili nating buhay. Sana palagi nating iisipin ang kapakanan ng iba. Magpanumbalik ang magandang ugnayan natin sa isa't isa at manumbalik ang magandang ugnayan natin sa Panginoon sa pamamagitan ng pagsisisi ng ating mga kasalanan. The Lord be with you. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Jesus said to his disciples, "As it was in the days of Noah, so it will be at the coming of the Son of Man. In those days before the flood, they were eating and drinking, marrying and giving in marriage, up to the day that Noah entered the ark. They did not know until the flood came and carried them all away. So will it be also at the coming of the Son of Man. 2 men will be out in the field. One will be taken and one will be left. 2 women will be grinding at the mill. One will be taken and one will be left. Therefore, stay awake, for you do not know on which day your Lord will come. Be sure of this, if the master of the house had known the hour of night when the thief was coming, he would have stayed awake and not let his house be broken into. So too you must also be prepared, for at an hour you do not expect, the Son of Man will come." The Gospel of the Lord. Good morning, brothers and sisters in Christ. Minsan nagtanong ako sa mga bata, sabi ko, ano ang kulay ng Adbyento? Sagot? What is the color of Advent? Violet. And what does violet means? Ano ang ibig sabihin ng violet kapag Advent? Tumayo yung isang bata at ang sabi niya, putubongbong po. Kasi po malapit na ang Pasko. Kaya putubongbong yan o ube halaya yan, madalas kasi talaga inuugnay natin ang Adbyento sa Pasko. We are so excited about Christmas that we miss the twofold coming that we are anticipating every time we celebrate Advent. Advent comes from the word advenire, meaning coming or approaching. Pagdating. Can everybody say pagdating? At anong pagdating na tinutukoy nito? Sa unang 2 linggo ng Adbyento, ang pinagninilayan natin ay ang pagdating ni Jesus na muli, pagdating ng wakas ng panahon. Hahatulan niya ang lahat na bubuhay man o namatay. And that is the significance of the gospel that we have heard today. Ang sabi doon, dadatnan yung mga tao sa pangkaraniwan nilang ginagawa. Parang there's nothing extraordinary about the things that we do in life, yet when the Lord comes to take us, He will judge us according to what is in our hearts. Pwedeng pare-pareho tayong nag-aaral, pare-pareho tayong nagtatrabaho, pero hindi lahat kukunin ng Panginoon upang makapiling niya. May mga maiiwan para maparusahan. At sila yung mga tao na walang pagpapahalaga sa Diyos dahil hindi man lang nagsumikap na sundin ang kanyang kalooban. Sila yung mga taong walang pagpapahalaga sa kapwa dahil hindi man lang nagsumikap na umunawa at isipin ang kapakanan ng kanilang kapwa. Sila yung mga taong makasarili. Kaya ano ang sabi sa gospel?
one will be left and one will be taken away. Yung isa kukunin ng Diyos upang makapiling niya. At yung isa maiiwan upang maparusahan. At ano ang kaparusahang ito? Walang hanggan na hindi niya makakapiling ang Diyos. Dahil ang makapiling ang Diyos ay ang kaganapan ng lahat ng ating pag-asa. Ang makapiling ang Diyos, ang kaganapan ng lahat ng kaligayahang hinahangad natin sa mundong ito. To be with God is to be satisfied forever. And to be away from God is to long for God for all eternity. And what is that? That is suffering. Yung hindi mo makasama ang Diyos, walang hanggang paghihirap yan. Kaya nga, nasa sa inyo ang pagdedesisyon. Do you want to be with God or do you want to be left behind? It's up to you. Because the Lord will base the judgment according to what is in your hearts. Maaaring pare-pareho tayo ng ginagawa, maaaring sa tingin ng ibang tao, mabuti kang tao, pero ikaw ang nakakaalam sa puso mo. Ikaw ba talaga'y mabuti o nagpapakitang tao ka lang? Ikaw ba talaga ay mabuti o marami kang kinikimkim na sama ng loob? Ikaw ba talaga ay mabuti at mapagbigay o kaya ka lang mapagbigay ay dahil marami kang ninanakaw ng palihim? Ang Diyos ang nakakaalam ng mga bagay na hindi alam ng pangkaraniwang tao tungkol sa iyo. Kaya, anong paalala ng Panginoon? Manatiling gising, manatiling mulat tungkol sa katotohanan ng iyong pagkatao at huwag magbulag-bulagan sa mga kasalanang nagagawa mo. And the violet is the color of Advent because we are invited to repent. We are invited to be reconciled with God. Inaanyayahan tayo ng panahong ito na kung may inalalaman kang kasalanang ginawa mo, pagsisihan mo ito sa pamamagitan ng pangungumpisal. Kaya nga yung buong panahon ng Adbyento, it's a preparation of our hearts to welcome the Lord who comes to us every time we celebrate the Mass. Hindi po pwedeng nangungumunyon tayo na hindi tayo nangungumpisal, lalo na't alam nating may nagawa tayong mabigat na kasalanan. In confession, by asking God's forgiveness, we prepare ourselves for the second coming. Para kapag dumating ang Panginoon upang sunduin tayo, maratnan tayong karapat-dapat na makasama niya sa langit. At magiging karapat-dapat lamang tayo kung walang kasalanang nagtatago sa ating puso sapagkat inihayag na natin ito sa kumpisal at ito ay napatawad na sa pamamagitan ng sakramentong ito. Nakikinig pa kayo? And ultimately, we prepare our hearts for our remembrance of the first coming of Jesus on Christmas Day. Ang problema, nililinis natin ang ating mga bahay, nagde-decorate tayo ng maganda, pero hindi natin nililinis ang ating puso. Diyan gustong tumuloy ng Diyos, diyan gustong isilang si Jesus, diyan sa puso mo gustong sumilang ni Jesus. Ang gusto ni Jesus ngayong Pasko, maging bahagi siya ng buhay mo. Paano siya magiging bahagi ng buhay mo kung hindi malinis ang puso mo? Do I hear an amen? So we are invited to repent, to be forgiven, to be reconciled with the Lord. Kaya nga sa unang pagbasa natin ngayon, the vision of Isaiah tells us that the day will come, we will all approach God's mountain. Lahat ng bansa na nagkawatak-watak magkakaisa sa iisang Panginoon. And that is the vision, the dream of God for His people and for all of us. And that should become our dream also. Na dumating ang pagkakataon na nagkakaisa tayo, may kapayapaan sa mundo, at lahat tayo ay nakay Jesus. Lahat tayo ay nasa Diyos. That can only happen if we will individually repent of our sins, and then secondly, we will try to reconcile with one another. Pagsisikapan natin na magkasundo-sundo tayo, na magkaroon ng kapayapaan sa ating mga pamilya,
sa ating mga kaibigan, sa ating bansa. Now, the reality is this. We can never be united, and there could be no genuine peace if there is no concern for one another. That is why, in the second reading we have heard today, St. Paul urging us to leave all the earthly desires, all the selfish tendencies, for us to grow in love for one another. Ang sabi ni San Pablo, tigilan na natin ang paggawa ng masama, mabuhay tayo ng makatarungan, itigil natin ang labis na pagkain at paglalasing, itigil natin yung pita ng laman, sapagkat ano ang tinutukoy ng lahat ng ito? Pagiging makasarili. Ang dahilan kaya tayo watak-watak, dahil makasarili ang tao. And you should ask yourself, am I a selfish person? Masyado ka bang matakaw? Masyado ka bang sugapa? Masyado ka bang sakim? Sa ganyan nagsisimula ang mga maliliit na pagkawatak-watak. At ano ang sabi sa Ebanghelyo? Ano ang sabi sa ikalawang pagbasa natin ngayon? Itigil ninyong mga alitan at pag-iinggitan. Can everybody say, itigil ang alitan at pag-iinggitan? Kaya tayo nagkakawatak-watak kasi may mga taong mahilig magtanim ng sama ng loob. O kaya naman maiinggitin sa kanilang kapwa. Magkamag-anak yan. Kapag mainggitin ka, nagagalit ka dun sa taong kinaiinggitan mo kahit wala ka namang sapat na dahilan. Kapag nagtatanim ka ng sama ng loob, hindi ka magkakaroon ng kapayapaan sa kalooban mo. Kaya hindi rin magkakaroon ng kapayapaan sa pamilya mo. Kahit kanino kang kaibigan sumama, laging may gulo, sapagkat mainggitin ka at mapagtanim ng sama ng loob. Kaya ang paalala sa ating lahat ngayon, let us give room for other people in our hearts. Makipagkasundo na tayo sa ating mga kagalit. Ilang family reunions na ba ang hindi mo pinupuntahan kasi meron kang ayaw makita o makausap? Nag-a-adjust yung mga friends mo sa inyong dalawa dahil nagkagalit kayo, apektado din sila. Yung mga kamag-anak ninyo, yung mga kapamilya ninyo, hindi na rin komportabling kasama kayo at naapektuhan din sila dahil sa mga alitan na ayaw ninyong resolbahin. At dahil sa sama ng loob na patuloy ninyong kinikimkim. Kapatid, the best gift that you can give yourself this Christmas is that peace in your heart. Gusto mo bang maging masaya ang Pasko mo? Gusto niyo bang maging masaya ang Pasko ninyo? I-let go na ang mga galit at inggit sa puso ninyo. And I assure you, you will not only have a happy Christmas, you will have a happy life. Do I hear an amen? Kaya ito yung paalala sa ating lahat. Huwag nating iniisip lang ang ating sarili. Huwag mo lang iniisip yung nararamdaman mo. Isipin mo rin ang ibang tao. Kasi minsan masyado nating pinapahalagahan yung feelings natin. Akala natin, hindi na tayo human being. Akala natin human feelings na tayo. And we are being enslaved of our feelings. Don't let your feelings enslave you. Palagi mong isipin, nasaktan ka, pero nasaktan din ng ibang tao dahil sa ginawa mo. Kaya, huwag mahiyang humingi ng tawad sa isa't isa. Huwag mahiyang humingi ng sorry at hindi ka bawasan sa iyo kung magpapatawad ka rin ng ibang tao. Amen ba yon? Magsumikap tayong magkaisa. Ngayon po ay sa buong Pilipinas, may mga pagkilos na labanan ang korupsyon. At hindi ito biro na dapat tayong lahat nagkakaisa dito. Kasi lahat naman tayo nananakawan kapag may nananamantala sa kabanang bayan. Tama o mali? Ang nanakawan lang ba yung mga partidong bumoto sa isang kandidato? Hindi. Lahat tayo talo. Kaya nga, bilang mga Pilipino, sana nagkakaisa din tayo.
Totoong dapat nagpapatawad tayo, pero ang pagpapatawad ay palaging may kaakibat na pagbabagong buhay. Hindi po pwedeng patawarin ang tao na ayaw isoli ang ninakaw. Hindi po pwedeng patawarin yung isang taong walang kahandaan na ituwid ang pagkakamaling nagawa. Kaya sa puntong ito, dapat nagkakaisa tayo eh. Hindi lang tayo dapat nagkakaisa sa tuwing may laban si Manny Pacquiao. Hindi lang tayo dapat nagkakaisa kapag may laban tayo sa Miss Universe. At hindi tayo dapat nagkakaisa lang kapag ang gusto nating maging Pope ay Pilipino. Dapat itaguyod natin ang bansa natin, magkaisa tayong muli. Una, wag tayong titigil na magsalita hanggat walang nananagot, nakukulong at nagsosoli ng ninakaw. Amen? Pangalawa, wag tayong titigil na manalangin bilang bansa para kung ano man yung mga problemang hinaharap natin ngayon ay magkaroon ng magandang kalutasan. Amen? At pangatlo, pinakamahalaga, sa susunod na eleksyon, wag na tayong maghahalal ng sangkot. Bakit wala nang nag-amen? Matuto tayo sa ating mga pagkakamali. At sa susunod nating pagpili, wag mo lang isipin yung sarili mo. Wag mong isipin kung kung sino lang yung napupusuan mo. Dahil nakinabang ka sa taong ito o nakinabang ang iyong pamilya o ang iyong negosyo. Ang isipin mo, hindi kung sino yung gusto mo, kundi kung sino ang kailangan ng bayan natin. Amen? Minsan na tayong nagkamali, wag na tayong umulit sa ating pagkakamali. The best apology is character development. Bilang bansa, kung nagkamali man tayo, makakabangon lang tayo kung itatama natin ang mga pagkakamaling nagagawa natin. Ang pagkakaisa ay hindi nangangahulugan na magiging pareho tayo ng mga pananaw sa buhay. Pero pwede tayong manindigan sa isang bagay. Ang kapakanan ng ating kapwa bago ang ating sarili. At yan ang hinahangad sa atin ng Panginoon na sana habang hinihintay natin ang kanyang muling pagbabalik, huwag tayong malibang sa pagiging makasarili. Huwag tayong malibang na ang pinasasarap lang natin ay ang sarili nating buhay. Sana palagi nating iisipin ang kapakanan ng iba. Magpanumbalik ang magandang ugnayan natin sa isa't isa at manumbalik ang magandang ugnayan natin sa Panginoon sa pamamagitan ng pagsisisi ng ating mga kasalanan. Amen po ba yon? Kaya nga, may punto rin pala yung bata nang sabihin niyang ang kulay ng Adbyento ay violet at ang ibig sabihin nito ay puto-bongbong at ube. Bakit? Tanong niyo sa akin, bakit? Dahil ang puto-bongbong at ube ay malagkit. Ang ibig sabihin noon, magbuklod-buklod tayo para bumuo ng isang sambayanan na handang sumalubong sa Panginoon. Amen. Kung na-bless ka sa pakikinig sa pagninilay na ito, siguradong mabe-bless din ito ang mga taong kakilala mo. Kaya ano pang hinihintay mo? I-share mo na ito sa iyong mga kaibigan at sa iyong mga kapamilya. At huwag mong kalimutan na mag-like at subscribe dito sa ating YouTube channel. At gayon din naman mag-follow sa aking mga social media platforms sa Facebook, Instagram, X at TikTok para manatiling updated sa mga ina-upload kong content. Gayon din naman, maaari ninyong masundan ang aking araw-araw na pagninilay, daily content ito, sa Hallow app. Ito po ang #1 prayer app sa buong mundo na madadownload nyo lang ng libre sa inyong Google Play Store at Apple App Store. O kaya naman, hanapin ninyo ang aking mga podcast araw-araw, ang Pagninilay Ngayon ni Father Franz Dizon sa Spotify. Kung nais naman ninyo na magpaabot ng tulong para sa pagpapatuloy ng ating ministry, magpadala lamang ng message sa ating page para sa mga detalye. Muli, ako po si Father Franz Dizon ng Sa Madaling Sabi, mula po dito sa parokya ng San Martinan Tours, Pandiocesis na Dambana ng Mahal na Poon ng Cruz Sawawa, Bocaue, Bulacan. Mga ka-SMS, let us share the message of salvation.